Ang bawat biyahe may umpisa at dulo. Minsan masaya, minsan malungkot. Minsan kasama mo'y kaibigan, minsan naman estranghero. Pero minsan, ang hirap talaga magpaalam. Ito ang kwento ng isang ganitong paglalakbay. Isang paglalakbay ng pag-iwan sa dating buhay at pagsisimula ng bago. Isang biyahe ng pagpapaalam sa mga kaibigan at pagsugod sa bagong adventure. Pero paano nga ba natin sasabihin ang paalam sa mga taong naging malaking bahagi ng buhay natin? Tara kabayan, tuklasin natin. Isipin mo to, pagkatapos ng matagal-tagal na paghintay dahil sa pandemya, kailangan ko namang mag-cross country mula South Korea papuntang Canada. Lahat to para sa pangmatagalang pangarap. Pero bawat pangarap may kaakibat na sakripisyo. Ang pagpapaalam sa mga taong naging bahagi ng buhay ko. Sa vlog na ito, ikikwento ko ang mga huling araw ko sa South Korea. Isang pagpapaalam na puno ng pangarap at konting drama. Simulan natin sa mga taong nagbigay saya sa buhay OFW ko. Before we continue, like and subscribe to my channel and ring the bell button para siguradong mapanood nyo din kabayan ang iba kong mga videos. Isa sa mga di ko makakalimutang naging kaibigan ko sa Korea ay ang katrabaho kong Thai na si First. Let me first introduce my friend, First. Yap kabayan, tama ang narinig nyo. Siya si First. First na first sa pangalan pero always present sa pagtulong. Well, hindi naman yun ang tunay niyang pangalan. Yung Thai name kasi niya parang tongue twister para sa atin na hindi Thai. Kaya First na lang, easy pa. First is an artistic tattooist na super hilig sa food trip. Naisama pa nga niya ako sa isa sa mga gigs niya sa Korea. And he even asked me to film him para i-promote ang side gigs niya sa sikat na Yangyang Beach. Isa sa mga pinaka-hindi ko makakalimutang moments with First ay yung every time na malalasing siya. Sobrang cute niya, promise. Parang papi na sobrang happy. Meet Bia, ang napaka-supportive na girlfriend ni First. The best way to describe her is mahilig siyang kumain, sumayaw, at kumain pa more. Parang lagi may fiesta kapag kasama siya. She can turn any simple gathering into a fun food trip and dance off. Her laughter and positive vibes are contagious, making everyone around her happy. Her name is Maliwan Chaunongbua, pero tawag namin sa kanya ay Tiu. Katulad ni Bia, laging happy. At laging handa mag-assist sa trabaho, walang reklamo. Mahilig din siya magluto at mag-introduce ng Thai food na masarap at astig. Favorite ko yung vibrant and refreshing green papaya salad na kilala sa Thailand bilang song tam. Tamang-tama ang timpla, talagang pambihira. Of course, kasama sa ating Korean journey ang mga Pilipinong kaibigan na nagdala ng saya at tuwa. Puno ng masasaya at walang kasing kulit na alaala. Meet my friend Jason, nakasama ko pa sa Korean Training Center sa Pinas. Si Jason, kabady ko din sa lahat ng martial arts training. Mula Pinas hanggang Korea. Para kaming Pinoy Jackie Chan at Bruce Lee. Si Jason ay addict din sa adventures. Isipin nyo, umakyat kami ng bundok sa Korea nang walang kaplano-plano. Sana tayo. Paroy mo. Harong mo. Sa mga kalokohan sa trabaho, hindi matatawaran ang makukulay at random moments with Paring Jun, ang prank master, at Paring Baroja, ang ultimate joker. At tulad ko, super game din sila to dance with me on the floor. Si Jun, ang master ng robot dance, at Baroja, ang expert sa Macarena.
Si paring Jemon, ang ultimate athletic dude. He was super active sa lahat ng activities ng Foreign Immigration Center. One time, nag-bowling kami together and sobrang saya. Si Jemon, pro bowling habang ako, try lang ng try. Si paring Eds, ang ultimate promoter ng galaan. Honestly, kung hindi dahil kay Eds, hindi ko nalibot ang Korea. Laging games adventures at palaging updated sa TikTok trends. Ala, sige, paring Eds, hato pa! Si Eds, mahilig mag-Aladora the Explorer, kaya laging masaya kapag kasama siya. Hindi lang mga Pinoy at Thai ang nagpapakulay sa buhay ko sa Korea. Kasama na rin ang mag-asawang African na sina Modest at Jenny. Oh, I am Buster Modest from Africa. Na lagi kong kakwentuhan sa loob at labas ng company. Si Modest ang master ng kwentong kutsero at si Jenny ang reyna of chika. I will miss you, Jenny. I will never forget the moments we had together. This is so much. 그냥 먹어 맛있어. 야, 누구랑 계속 먹어. 지금은 어디 가고 싶어? 카페? 커피 먹고 싶어? 나 힘들어. 오케이. 이제 나도 힘들어. 끝났어. Forget Korea? Not a chance! Especially when Koreans made you feel special. Isa na rito si Uma, ang tumayong nanay-nanaya namin sa Korea. 엄마 진짜 엄마 먹고 싶어. Si Uma ang ultimate hugger at giver ng life advice. Sa mga huling araw ko sa Korea, nag-coffee date muna kami for our last goodbye. Parang telenovela ang drama. May konting luha, pero more on tawa. 자, 먹어. 일어나. 운동해. 이렇게 일해. 딱 동작 일해. 이따가 이렇게. 그래 맞아. 먹어. 쏙 먹어. Living in Korea has been a life-changing experience na hindi ko inakala. Ang dami kong natutunan, lumago at nag-evolve sa mga paraan na akala ko imposible. I was able to push myself out of my comfort zone, try new things, and make meaningful connections with people from all walks of life. Ang saya makipagkaibigan sa iba't ibang tao. May mga kulitan, tawanan, at syempre, mga kwentuang hindi ko makakalimutan. Well, that was a wild ride. South Korea has been good to me and has challenged me in so many ways. But I'm ready for the next challenge. As I embark on a new journey, dalhin ko kayo sa next adventure ko after Korea, the land of the maple leaf, Canada. At dito sa Canada, makikita natin ang malaking pagkakaiba ng pamumuhay ng mga Pilipino tulad ko kumpara sa Korea. Iba ang challenges, iba ang adventures, pero parehong memorable. May ideas ba kayo for my next vlog? Comment down below. Gawin natin mas exciting at kapaki-pakinabang ang Project Paolo para sa inyo. That marks the end of my vlog. Sana naman kabayan na enjoy nyo ang vlog na ito. Don't forget to give this video a big thumbs up, subscribe to my channel, and see you in my next vlog.